Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Millennials. Ito ang henerasyon na ipinanganak mula 1980 hanggang 2000 na may edad 16 to 36 years old. At dahil napakalaki ng impact ng environment kung saan lumaki ang isang individual, ang mindset at pananaw sa buhay ng mga millennials ay ibang-iba sa mga nakaraang henerasyon. Tama ka dyan, Rona. Ang mga millennials kagaya natin ay lumaki sa isang electronics-filled at online and socially connected world. Due to this connectivity, naging bukas ang kaisipan nila sa madaming bagay. Ang mga millennials ay adventurous at confident dahil hinihikayat sila to follow your dreams and be who you want to be. Isa pang interesting sa mga millennials, Gabby, they are generally friendly compared to other generations. Ito marahil ay epekto ng social media gaya ng Facebook, kung saan we are free to express ourselves through our status updates, posts, at maging mga selfies. According to research, more than 50% of millennials claim to have posted and shared their selfies and other personal photos in social media. Kumbaga, the world is my stage para sa ating mga millennials. Pero alam mo, Rona, sa kabila nito, one common problem among millennials is their unrealistic expectations and even disillusionment, lalo na sa kanilang mga career. Marami sa mga millennials, kahit nakapagtapos ng pag-aaral, ay nagkakaroon ng mga trabaho na walang kinalaman sa kanilang mga natapos na kurso. Kung kaya't madalas din ang job That's right, hopping Gabby. and But since we want to underemployment sa share kanila. positive experiences in this segment, nag-imbita tayo ng isang millennial na naging successful sa kanyang piniling career sa buhay. Samahan niyo kaming pakinggan ang inspiring story ng isang Christian artist, Mark Andy Garcia. Welcome to Lighthouse Cafe, Andy. Welcome to Lighthouse Cafe, Andy. Alam niyo po, si Andy ay isa sa 13 artists ng CCP noong 2015. Napakalaking tagumpay na nakamit niya kahit na siya ay nasa early 30s pa lamang niya. Andy, para sa benefit ng ating mga manonood, maaari mo bang ikwento kung paano ka nagsimula sa larangan ng sining? Nagsimula ako nung bata pa lang ako, talagang mahilig na talaga ako mag-drawing. Pero, nag-enroll ako ng fine arts nung college sa TUP. Tapos nun, nagtrabaho ako sa advertising company. Pero talagang nagpipita na ako, tuloy-tuloy lang yung painting ko hanggang sa nagtrabaho ako abroad bilang OFW. Tapos pagbalik ko, doon pa lang ako talaga nag-start ng painting professionally. Ibig sabihin, nag-mount ako ng first solo show ko nung taon na yun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang ngayon. Alam ko, Gabby, may iba-ibang styles ang bawat artists, no? Ano ba ang style and expertise mo, Andy? Oo nga. Iba-iba nga yung style ng art ng mga artist eh. Ako, pintor talaga ako. Pero, ang style ko parang nakakategory siya sa tinatawag na expressionism. Parang nanggaling ito sa sa mga naunang artist sa mga German artist. Kasi kakabasa ko ng libro nung nakaraan nung college pa ako. Ang talagang turo sa amin talaga mga western practice eh. Kung kaya na-adapt ko rin. And gumagawa ka rin ng mga sculptures? Oo. Last show ko, itong nakaraang buwan, nag-show ako gawa ko mga sculptures nga. Pero may mga paintings din. Paano mo na-discover yung talent mo sa sculpting? Sculpting? Wala, parang typical lang din na nagpipinta ako. Parehas lang din eh. Kasi nung mga nakaraang taon, nag-exhibit ako. Talagang naisip ko rin na mag-sculpture talaga. Pero parang wala akong chance na maglabas. Nung mga sumunod na taon, nagkaroon ako ng chance na mag-exhibit sa gallery na open yung mga sculptures. Kung kaya, nag-start din ako. Oh. So let's talk about the arts in the Philippines, Andy. Paano mo ma-describe kung paano yung reception sa artworks mo? Reception, parang pagtanggap nila sa akin dati. Nung simula, mga kaibigan kong artist, mga kapwa ko artist, madali lang kasi natatanggap naman nila kaagad. Sabihin parang yung mga artist naman madali kaming mag-aunawaan at magkarespetuhan. Ang problema talaga niyan, yung mga collectors, yung mga gallery, medyo mahirap tanggapin yung mga baguhang kagaya namin nung time na yun.
sa gallery nila kasi parang hindi sila kikita. Kasi unang-una bago pa lang kami, medyo challenge. Pero nung nagsimula na, naging blessings dahil ngayon tuloy-tuloy na nag-invite sila minsan sa akin ng exhibit. Hindi ko na kailangan mag-apply pa. I see. You were talking earlier about challenges, no? Ano pa ba yung ibang challenges ng mga Filipino young artists kagaya mo? Sa mga young artist, nung simula pa lang, ang unang isipin ng tao kapag challenge pinag-uusapan, yung financial, ganyan. Kasi hindi naman lahat ng artist, mayaman eh. Yung iba kasi talagang nag-enroll ng fine arts. Talagang, sila, may pera sila. Pero karamihan talaga, nag-strive din yan para mabuhay. Pero kung akong tanungin, kung problema yung financial pagkain, mababaw eh. Pero nung sa experience ko, naging problema ko dyan nung tumatagal na ako nagpipinta. Kasi nung nagsisimula pa lang ako, madali lang. Parang lahat ng gawin ko, feeling ko, walang rules, walang boundary. Parang kahit anong gawin ko, malaya ako. Yun ang isip ko dati. Pero nung tumatagal na ako nagpipinta, medyo kailangan kong kontrolin yung emosyon ko, mga ganyan. Challenge yun. Kasi kailangan kong pigilan yung mga ganun, alam niyo na, bilang edukadong artist, kailangan nakikitaan tayo ng kaayusan. So Andy, baka curious yung mga viewers natin, no? Paano ba yung proseso ng paglikha ng isang masterpiece? Saan ba siya nagsisimula? Magkukulong ka ba sa isang bahay? O kaya tatakbo ka muna, pupunta ka sa gubat? Paano mo nalilikha yung mga masterpiece na ginagawa mo? Can you enlighten us? Iba-iba rin kasi ng proseso yung mga artist eh. Pero sa akin personally, wala namang kakaiba. Sa may studio lang ako nag-stay. Tapos, uupo lang ako. Tapos, iisipin ko yung mga nakaraang nangyayari o yung nakita ko. Yun yung ipipinta ko. Kasi nagpipinta lang ako from memory. Kaya kung mapansin nyo sa mga painting ko, hindi siya masyadong detalyado. Kasi kung minsan, hindi ko rin talaga maalala yung mga detalye. Pero hindi ko naman siya pinipinta base sa pagkakaano ko sa kanya. Sa pagkakakita ko, halimbawa, sa mga portrait, di ba? Kung gagawa ko ng portrait, ipipainting kita halimbawa, kung ano yung nakita ko sa'yo. Mahirap mag-painting ng tao na na walang connect sa akin, alam mo yun. Nahihirapan ako sa ganun. Kung kilala ko yung tao, madali lang. Kapag meron ka naman mga exhibits, meron bang theme yon per exhibit? Oo, palaging may team. Pero Tas saan mo hinuhugot yung mga themes mo sa mga exhibits? ang tips ko talaga, bilang Kristiyano na artist, ang talagang nagiging tema palagi ng mga show ko, palagi itong nakaugat sa salita ng Diyos. Kasi parang ang ginagawa ko parang tinitake ko to bilang ministry na din eh. Kahit sa labas ng church, parang naunawaan ko na na bilang isang part ng eklesiyang Lighthouse, parang obligasyon ko na rin na maging example na sa ibang artist. Rona, na-mention ni Andy, salita ng Diyos, no? Andy, ano exactly yung gusto mo iparating? Kumbaga, pagpasok ko ng gallery, titingnan ko yung artwork mo. Ano yung gusto mo iparating sa akin? Ayun, yung salita ng Diyos. Tsaka ang talaga eksakto na gusto niya parating dyan yung unang-una sa sarili ko, makita ko yung sa may painting ko na nakikitaan ako ng kaayusan. Tapos, yung mga tao na makakilala rin sa Panginoon, na kung maranasan din nila kung paano kung naging kontento kahit may mga challenges pa rin na hindi ako napanghihinaan ng mga pagsubok, mga ganyan. And since Gabby, pinag-uusapan na natin yung pagiging Christian ni Andy, ano ba yung nagsiset apart sa'yo bilang isang Christian artist compared to other artists? Yung kaibahan, ganun. Kung minsan, sa itsura pa lang eh. Isang tingin pa lang eh. Hindi, joke lang. Pero seryoso, dati, sa itsura, minsan inuobligan nila ako magpatato, mga ganyan. Hindi naman bagay sa akin eh. Pero kung pag-usapan yung kaibahan,
ano yan, sa tingin ko sa ano eh, sa attitude. Sa attitude. Kapag may mga nangyayari, mga ganyan, sa ating mga Kristiyano, malinaw para sa atin na ano eh, na kung ano man yung meron tayo, ano ito eh, galing sa Panginoon. Wala tayong parang inaangkin na na-acquire natin dahil sa galing natin, mga ganyan. Kaya hindi tayo nagiging mayabang, hindi tayo nagmamalaki sa atin. Ako, madali lang. Ano yan, parang hindi, simple lang ang buhay, mga ganyan. Hindi ako masyadong naghahangad ng kung ano-ano man. Andy, great testimony, no? Na na-mention mo kanina na parang over 10 shows na yung nagawa mo. What's next for Andy Garcia? Ano yung susunod na level for Andy Garcia? Pero ano lang, siguro mag-exhibit pa rin ako sa tuloy-tuloy lang. Kasi kapag huminto, minsan wala naman akong gagawin, nagpipinta lang talaga ako. Wala naman akong choice kundi i-exhibit ay pakita sa tao. Pag sa bahay ko, nakatago lang yan, yung mga paintings. For the rest of the year ba, may nakaplano ka na ng mga exhibits pa? Kasi kakatapos lang nung kanyang exhibit sa Ronak Arts. Oo, may parating pa akong exhibit sa August. Pero matagal pa naman. Wala pa akong ginagawa ngayon. May progression, balik tayo sa theme na na-mention mo kanina, Ron. Ano? May progression ba yung artworks mo kung ikaw yung mag-evaluate? Malaki. Nagmamature ba or may Ewan ko kung nagmamature yung term doon. Pero sa tingin ko parang gano'n na rin. It grows. Grows yan. Kasi nung dati, kung babalikan yung mga naunang paintings, kung ano siya, madidilim. Hindi ko naman sinasadya. Pero kusa lang eh. Kasi minsan na-overcome din ako na emotion ko sa mga minsan nagagalit din ako. Minsan kusang lumalabas sa painting, nagiging madilim. Pero nung tumagal na ako nagpipinta, ayun nga yung sasabi kong challenge eh, na kailangan kong kontrolin minsan yung emotion ko. Parang ngayon, yung mga paintings ko, gusto ko siyang maging maayos. Nakikitaan siya ng mga prinsipyo mula sa Bible. Basically, yung fruit of the spirit, mga ganyan. Kailangan kontrolin ko rin kailangan maayos ko yung mga naunang paintings ko. Actually, yung mga lumang gawa ko, ginagawa ko siyang listahan eh sa mga future show ko para doon ko kuhugutin yung mga dapat kong maitama. Ganun lang. Kaya hindi ako naubusan ng ipipinta kasi marami akong error dati. Napakarami pa sana natin gustong itanong, Oo no? nga Kaya eh. lang wala na tayong Tapos tayo ng oras. Well, thank you, Andy, sa pagdalo mo sa Lighthouse Cafe. Thank you for sharing your story. It was truly amazing and inspiring, Andy. Napakagandang halimbawa of a testimony that even the arts can be used to share the message of salvation. I agree, Gabby. And actually, ang success naman talaga natin sa buhay comes from finding out what God's gift is to us, cultivating that gift, and using it for God's glory. At ngayon naman, alamin natin ang mga praktikal at napapanahong mga katuruan mula sa Biblia. Pakinggan po natin si Bishop Ruben Abante para sa Hebrews.